pananampalataya. Salamat po sa Lord at tayo po ay binigyan ulit ng pagkakataon at binigyan tayo ng ating pastor, Pastor Ben, ng privilege na magbahagi ng kanyang salita sa umaga ito. At naniniwala po mga kapatid na bubuksan lang po natin ang ating mga puso sa kanyang mga salita ay malalaman po natin yung tunay na kahulugan ng buhay. What is the meaning of life, mga kapatid? Ang tanong, dati akala ko yung maging mabuting tao at maging mabait ka ay okay na. Hindi lang pala ganun. Meron pala tayong purpose. What is the purpose of man? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para mag-worship. Ang mga anghel ay nag-worship din sa Panginoon. Kahit ang mga mountain ay nag-worship din sa Panginoon. May purpose ang tao. At yung tatlong bagay ng mga kapatid is, first is obey Him, second is worship Him, and last is serve Him. Yan yung tatlong bagay kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Kasi ang pangakalan ko lang dati, ang purpose ng tao magtrabaho, kumain, parang iikot lang yung buhay mo doon. Pero nung nabasa ko yung Bible, meron palang purpose ang tao. Nung nilikha ng Diyos si Adan, meron pa agad ibinigay ng utos ang Diyos kay Adan. At ano po yung utos na ibinigay ng Diyos kay Adan? Sa nakakaalam? Ang sabi po ng Diyos kay Adan, sa lahat ng puno ng putas na namunga ay pwede mong kainin, maliban sa isang puno na nagbubunga ng knowledge of, na nagbubunga ng mabuti at masama. Yun po yung pinagbabawal ng Diyos. At meron po pa tayong new attendees dito, bagong attendees. Ayan, yun po si Brother Iman, ang aking katrabaho. Bro, welcome sa Lotus Church. This is a born again Christian, and this is the full gospel church. Bahala na sila dito Yung po si Brother Iman po ay katrabaho. Matagal na siya gustong sumama, kaso hindi ko siya maisama sa dahil kasi malayo. Salamat sa Lord dahil ginamit niya yung umagang ito para maisama po siya. Ang totoo yan bro, hindi ako nag-invite sa'yo. Si Lord ang nag-invite sa'yo. Ginamit niya lang ako para marinig mo yung katotohanan. At sa simbahan na ito, hindi po tayo nag-promote ng religion. Sa baging ito, I'm not promoting the religion. Ang ipopromote ko sa baging ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Religion cannot save you. Alam po, yung iba hindi mag-aapi. Bakit nasabi mong bro, hindi ako mailigtas ng religion? Naalala niyo po yung magnanakaw na pinako sa cross, yung kasama ni Jesus Christ. Ang sabi ng isang magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa iyong kaya. Sabi ni Jesus Christ, ngayon din isasama kita sa paraiso. Dahil sa pananampalataya, naligtas po yung magnanakaw. And bro, hindi kami nagpo-promote ng religion. Religion cannot save you. Amen? Religion cannot change you. Pero meron po akong kilala. Kaya-kaya niya po tayong baguhin. Kaya-kaya niya tayong iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya-kaya niya tayong yakapin sa ating karumingan. Kaya-kaya niya tayong mahalin sa kabila ng ating mga kasalanan. His name is Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sa panahon po natin ngayon, marami pong reliyon at maraming simbahan ang nag-claim na nasa amin ang kaligtasan. Ang sabi nila, kapag hindi ka naging miyembro ng kanilang simbahan, hindi ka daw makapalangit, mapapa-impyerno ka daw. Pero ang sabi po ng John 3:16, for always believe in Him shall not perish, but have eternal lives. Jesus Christ po yung tinutukoy doon. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay pwedeng maligtas. Through faith, kapatid. At yun yung katotohanan na dapat nating i-preach sa simbahan ito. Hindi po kami nag-claim ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nasa ating Panginoong Jesucristo lamang. Sapagkat sabi po ng John chapter 8 verse 32, the truth will set you free. Katotohanan ang
ang magpapalaya sa iyo. Kaya pansinin niyo po yung mga simbahan na nagpipreach na gustong pakinggan lang ng tao, dinudumog. Sabi po ni Diwata, dating binubog, ngayon dinudumog. Bakit po dinudumog si Diwata, yung Paris Overlord niya? Hindi lang po dahil mura at masarap. Dinudumog po siya kasi sikat siya. Maraming vlogger yung sabi nga kinagatasan siya. At pansinin niyo po yung mga simbahan na nag-preach ng totoo kahit masakit. Kukunti lang po yung nagsisimba. Kasi ang tao po, minsan, ayaw yung totoo. Ang gusto po, yung kasinungalingan at pinapatunog ng katotohanan. Amen? Kaya sa simbahan po ito, i-preach po natin yung totoo. The truth is, who is the truth? Jesus. Kaya sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, in the truth, in the life. Si Jesus lang po ang totoong way to heaven. Hindi ka kaya iligtas ng simbahan na ito. Ang trabaho po ng relihiyon at ang trabaho ng simbahan na i-preach yung way to heaven. At si Jesus lang po ang daan sa kaligtasan at ang daan sa buhay ng walang hanggan. Yan, tapos na po ating preaching. Yes, yung po ay mahabang introduction. Bali, mayroon pa po tayong 2.5 hours na preaching. Bali, 30 minutes po yun. May silang po mga kapatid yung ating preaching. Yan po ate, Alexi Slate po. Ang ating team verse sa mga ito ay matagpuan po natin sa John chapter 16 verse 32 and 33. At para hindi ka antukin, sabay-sabay po natin basahin. Para may part ka naman, hindi lang tagabutas ng upuan, hindi biro lang. Para hindi ka naman antukin. And John chapter 16 verse 32-33, sabay-sabay po natin basahin. And 32, a time. In verse 3, the main verse, I have told you these things so that in me you may have peace. in this world. And next step po, titingnan naman po natin sa Tagalog version, sa ang salita ng Diyos, Tagalog version. Ito pero, natin yung oras at lumot ng lahat, magkakapagpapa kayo at nagkakanya-kanya at iniwan niyo ako mag-iisa. Ngunit kahit iwan niyo ako, hindi ako mag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay ito para magkaroon kayo ng pagkakasabi. Dahil nasa kayo ng hirap dito sa mundo, pero magkakaroon kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa pamilihan ng mundo. Amen. Salamat po sa pagbasa ng buhay masalita ng ating Panginoon. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagsasalita po dyan ay si Jesus Christ. At sabi po niya yan sa kanyang mga disciple. Bakit natin pag-aaralan yung Brother Jason is, hindi naman pala sa atin sinabi. Sinabi pala yan is 2,000 years ago. Tayo ba ay mga disciple ni Jesus Christ? Amen. Tayo po ay mga disipulo. Ibig sabihin po pag sinabing disipulo ay tagasunod. Kaya po tinatawag tayong Christian. Christian means followers of Jesus Christ. Yan po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung time na siya po ay malapit ng takpin. Malapit na po siya pahirapan at malapit na po siya ipako sa cross ng Kalbaryo. At kung babasahin po natin sa John chapter 18, doon na po siya pinahirapan at doon na po siya pinako sa cross ng Kalbaryo. Kaya ang sabi po niya dyan is, magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at iiwan niyo akong nag-iisa. Ang sumulat po niyan is si John the Beloved. Tinatawag din pong John the Beloved. Siya po ang sumulat ng 1 John, 2 John, and 3 John in Book of Revelation. Kaya napakaganda po niyan, nabasahin natin ang Bible. Kaya kung babasahin po natin ang Matthew, Mark, Luke, and John, halos may kunti pong pagkakapareho. Bakit po? Kasi sila po yung mga disciple na kasama ni Jesus Christ. Nagtaka din po bakit kaya magkapareho yung Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi sila pala yung mga disipulo na kasama ni Jesus Christ. Na-witness nila kung paano siya namatay at kung paano siya nabuhay ikatlong araw.
At yung sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sino po ang gusto ng mapayapang buhay? Di ba halos lahat tayo? Pero hindi naman po naglihim ng Biblia. Sabi ng ating Panginoon, daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo ito, pero magpakatatag kayo. Ang sabi ng Lord, but take heart, magpakatatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sino ba ang gustong maging overcomer? Siyempre, lahat tayo. Sa lahat ng sport na sinalihan mo, gusto mo bang matalo? Siyempre, pag sumali ka, di ba dapat gusto mong manalo? Si Sis Babs, di ba Sis Babs, tatakbo ka ng 10 kilometers? Ando ka na sa gitna, bakit ka pa susuko? Sayang naman yung effort mo. Sa paglilingkod mga kapatid, sayang yung sinimulan mo. Ba't ka ba lagi nagsisimba? Dahil mahal ko si Jesus. Bakit ka ba nag-church kahit puyat ka? Dahil may pangako ang Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Sa lahat ng pangako na narinig ko, si Lord lang ang hindi nang-iwan. Amen? Si Lord lang ang hindi tayo sasaktan. Marami tayong pangako na naririnig na minsan napapako. Amen? Pangako, mahal, ibibigay ko na sa iyo yung buong sahod ko. Ay, sorry, mahal, kasi may bagong part ng motor parts ng motor, kailangan kong magpalit. Lord, pangako, ibibigay ko na yung buong buhay ko sa paglilingkod. Pero Lord, saka na lang muna kasi yung storm sa buhay ko, hindi ko kaya. Ang sabi ng Lord sa Exodus chapter 14, verse 14, we need be still, God will fight for you. Ang Lord ang makikipaglaban, ang kailangan lang natin ay manatili. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kung meron tayong Jesus sa ating puso. Sa Pilipinas, ang gulo-gulo, politika, patayan, parang ayaw natin umuwi ng Pilipinas. Ano kung pwede lang natin dalhin yung pamilya natin dito sa mapayapang bansa. Dito sa Taiwan, parang sick na sick tayo, amen? Di ba lang, puro trabaho. Pero blessed po tayo dahil mayroon tayong trabaho. Sa Pilipinas, sobrang hirap ng buhay, ang gulo-gulo pa. Wala na yung kapayapaan sa puso. Minsan, nag-aalala tayo sa ating pamilya, kamusta na sila doon? Paano na kaya kung magkaroon ng martial law? Paano na yung buhay sa Pilipinas? Pero may pangako ang Panginoon, mga kapatid. Kapag mayroon kang Diyos sa iyong puso at sa iyong buhay, andun yung kapayapaan. Ang gagawin lang po natin mga kapatid is ipag-pray yung ating bansang Pilipinas. Kasi wala na po tayong kaya gawin. Huwag na tayong makisali sa kaguluhan. Kasi ang Pilipinas po ay para po sa ating lahat, hindi lang para sa mga Duterte at para sa mga Marcos. Huwag na po tayo makisali. At yun po yung pangako ng ating Panginoon, tayo po ay magtatagumpay sa paghihirap dito sa mundo ito kung tayo po ay didepende sa Kanya. At next slide po yung ating title ng ating preaching. Next slide po ating Peace at the faith of Jesus, no matter what happens around you. No matter what happens around you. Kahit anong mangyari sa paligid mo mga kapatid, kung na kay Jesus Christ, kung na kay Jesus Christ ka, meron kang kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ito. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng taong mahal mo, at kapayapaan hindi kayang ibigay ng pera. Kung titingnan po natin sa Hebrew word, ang peace, ito po ay sulat sa word na shalom. At kung titingnan po naman natin ito sa Arabic word, ito po ay nasulat sa salam. Kaya kapag makikipag-usap ka po sa mga Arabo, babatiin ka muna lang, Assalamualaikum. Sa mga nakapag-Saudi dyan, tulad ko po. At kapag binati ka naman ng Arabo na gano'n, na bago sila makipag-usap kasi makapag, bago kami bumibili sa mga tindahan, tawag doon sa Arabic ay bakala,
babatiin ka muna nila ng assalamualaikum. Ibig sabihin po, sumayo ang kapayapaan. At babatiin mo naman siya ng walaikum assalam, ibig sabihin is sumayo rin ang kapayapaan. Kahit sa ibang tao po, hangad pa rin yung kapayapaan. Kaya pansinin niyo po yung lugar na magulo po ng kapayapaan, mahirap. Yung part ng Mindanao, maraming gustong mag-invest doon kasi natatakot sila kasi paano kami kikita kung magulo. Kung yung mga tao ay lumabas kasi puro gera. At pansinin niyo po yung bansang Taiwan, napakapayapa. Ang dami trabaho, maliit na bansa, pero yung peace of mind mo, safe na safe ka kahit madaling araw ka lumakad dyan sa labas. Kahit magsuot ka ng mga gold na parang kadena na, walang problema eh. Kasi safe ka eh. Andun yung peace of mind mo na safe dito sa bansang ito. Kasi tahimik at walang gaano magnanakaw. At yun po yung preaching natin sa mga ito na sa Panginoong Hesus mayroong kapayapaan. Kahit anong mangyari mga kapatid, kapag mayroong kang Jesus sa iyong buhay, andun yung peace of mind mo. Lord, alam po sa storm na dinaranas ng aking buhay na ito, may plano ka para sa akin. Amen? Ibig si Job, sino po nakakilala kay Job? Sabi po ng Job chapter 1, siya po ay servant ng Lord. Nawala yung lahat ng kanyang kayamanan, namatay lahat yung kanyang anak, meron nga siyang asawa, pero anong sabi ng asawa niya? Sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Meron nga siyang mga kaibigan, pero ang sabi ng mga kaibigan niya, yung mga kaibigan niyang judgmental, sabi niya, makasalanan na kasi kaya nangyayari yan sa buhay mo. Pero ano po ang meron si Job na nag-isa na lang? Kapayapaan sa puso niya. Ang sabi ni Job, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos, hindi masama. At the end, ibinalik po ng Diyos ang kanyang kayamanan, doble. At yung namatay ng anak, binalik ng Panginoon. Mga kapatid, minsan may inaalis kasi ang Panginoon sa atin. Amen? Tulad ng mga Israelites, nilabas ng Lord ang Israel sa pamamagitan ni Moises. Pero bakit pinapatigas ng Diyos yung puso ng Paraon? Kasi mayroong gustong ipakita ang Diyos at mayroong siyang gustong patunayan. Kapag mayroong ng Lord, kahit anong mangyari sa buhay mo, mayroong kang kapayapaan. Mga kapatid. At next slide po. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito po yung prophecy ni Prophet Isaiah, isa po sa mga major prophet ng Lord sa Old Testament. And Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan po yung prophecy ni Prophet Isaiah sa Lumang Tipan, at napulpil naman po ito sa Matthew chapter 1. At next slide po ate, ito naman po siya napulpil. Sa Matthew chapter 1 verse 21 to 22, 21, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save these people from their sins. In verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Ito na po yung tingtukoy ni Prophet Isaiah, na ipapanganak po yung isang batang lalaki at tatawagin siya kamanghamangang tagapayo, walang hanggang Diyos, kapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. And 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Diyan na po na-fulfill yung prophecy ni Prophet Isaiah sa Lumang Tipan. Kaya po ang Bible ay totoo, mga kapatid. Bible is not theory. Theory means citation, idea not proven to be true. Yun po yung meaning ng theory. Bible is truth, mga kapatid. Ang Bible po ay totoo. Yung iba po ay nangyari na, at yung iba po ay mangyayari pala. Kaya kung babasahin po natin yung Book of Revelation, sino po nakabasa na dito ng Book of Revelation? Talagang nakakatakot. Doon na po yung mangyayari yung kapag wala ka pong tatak ng Mark of the Beast, hindi ka makakabili.
at ano na po yung paghihirap. Hindi ko po kayo tinatakot, mas maganda po yung alam natin yung Bible. Kasi, ayan, may mga digmaan, mangyayari talaga yan kasi nakasulat po sa Bible. Ang kailangan lang natin ay manatili, manampalataya, at sumamba sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang manatili hanggang hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yun po yung dapat na paghawakan natin. Point number 1 po, next slide po ate. In Jesus Christ, there is hope. Sa ating Panginoon, mayroong pag-asa. Kung mayroong pag-asa, mayroong kapayapaan. At kung mayroong kapayapaan, mayroong kaligtasan. Yun po yung tatlong bagay na pag-aaralan po natin. Sa Lord, mayroong pag-asa. Sa Lord, mayroong kapayapaan. At sa Lord, mayroong pag-asa. Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag kayo sa pag-asa natin at huwag tayo mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ang promise ng Lord sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you, I will never forsake. Yun yung pinakamasarap paghawakan mga kapatid. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi tulad natin. Ngayon, mahal mo sa sunod, hindi na. Ngayon, gusto mo sa sunod, hindi na. Kasi ang puso po natin ay mapagdaraya. Amen? Nagbabago po yung pagmamahal natin minsan. Pero yung pagmamahal po ng Lord kailanman ay hindi magbabago. Amen? Narinig ko po nga sa isang kapatiran doon sa Dalyaw. Sabi niya, minsan gumigising ako po na hindi ko na mahal ang asawa ko. Sabi ko, huwag ganun. Huwag ganun. Sabi ko, may pangako kayo at yung pangako na yun dapat panghawakan. Ang pangako sa kasal hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan yun. At buhay mag-asawa, hindi natin dapat pakilalaman yan. Mga babaeng asawa, ang sabi ng Biblia, magpasakop kayo sa inyong asawa lalaki. Amen? At mga lalaki, mahalin nyo ang iyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang ibig. Amen. Parang sisis balance hindi po lalaki yung preacher is lalaki ng dapat balance po tayo mga kapatid na mga babae, honor your husband. And mga babae, alam na. Yan po, at next slide. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Sa biblical, sabi doon, ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Si Apostol Paul po ang sumulat ng 1 Timothy at sulat po niya yan para kay Timoteo. Si Timoteo po ay anak-anakan niya sa pananampalataya kasi lagi po niyang kasama sa ministry sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sino po ba ang nakit na kakakilala dito kay Apostol Pablo? Amen? Siya po ay si dating Saul sa English at sa Tagalog po ay si Saul. Hindi si Raulo Saulo kasi ang dati po niyang trabaho ay hulihin yung mga Kristyano para patayin, para ikulong. At isa din po siya sa nag-agree para patayin si Esteban sa pamamagitan ng pagbato. Kaya isang araw, habang papunta siya ng Damascus para hulihin yung mga Kristyano, ay na-encounter niya ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng liwanag. Sa sobrang liwanag, nabulag siya ng 3 araw. Kaya mga kapatid, huwag mo nang hintayin mabulag ka ng 3 araw para mag-servant ka ng Panginoon. Nung nabasa ko ito, ay paano maging bulag ng Panginoon. At doon po nag-start yung journey, yung pagiging apostol niya. Siya po ay 3 apostol ng ating Panginoong Yesu Cristo. Nung namatay po si Judas Iscariote, sino po yung pumalit kay Judas? Si Matias. Amen. Sino po yung sumugat ng huli? At 3 apostol po yan si Apostol Pablo. Siya po ay ginamit sa ating mga hintil kaya nakarating po sa atin yung magandang balita.
Salamat po sa buhay ni Apostol Pablo na sinasabi po sa atin ng Lord sa umaga ito mga kapatid na kahit gaano kadilim yung pas mo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Ito nagsasalita sa harapan nyo, hindi naman itong mabait nagbabait-baitan lang. Sa grasya ng Panginoon, nandito ako hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil pastor tayo, hindi po ako pastor. Katulad nyo lang din ako na tinawag ng Panginoon dahil lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon dahil meron po siyang purpose sa atin. Yun po ay sumunod, sabayin siya at paglingkuran siya. Ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay hindi lang pagpapastor. Dahil tayo po ay katuwang ng ating pastor para ibahagi yung magandang balita. Hindi tayo yung tulad ng ibang relihiyon na nag-claim na sa amin ang kaligtasan, kami ang totoo. Sa aming namatay, sa aming simbahan dahil namatay ang ating Panginoong Kristo. Sige, sa inyo na lahat, wala na kaming comment doon. Isa lang ang pwedeng ibahagi natin, namatay si Kristo dahil sa iyo. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, namatay siya. Doon tayo nakapokus mga kapatid, i-share yung magandang balita. Kasi nasa huling araw na po tayo, hindi natin alam na babalik ang ating Panginoong Kristo. Sa kanyang pagbabalik ay mapasama tayo sa rapture. Amen? Yung word po na rapture ay hindi ka na po makakaranas ng kamatayan. Magkakaroon ka ng glorified body. At nawa lahat tayo ay mapasama doon sa rapture. At kapag hindi ka napasama doon sa rapture, daranasin mo yung 7 years tribulation. Sobrang paghihirap ng mga kapatid. Yun po ay sabi ng Biblia. Hindi po po gawa-gawang kwento. Hindi po kwentong barbero lamang. At kung gusto mo malaman, basahin mo yung Bible. Totoo po ang salita ng ating Panginoon. Babalik tayo kay Pablo. Si Pablo na dating mamamatay ng Kristyano, pero ginamit siya ng Panginoon para magbahagi. Ang sabi ng Lord kay Pablo, pumunta ka kay Ananias kasi papatungan ka ng kamay ni Ananias para bumalik ka. Ang sabi ni Ananias, Lord, mamamatay Kristyano yan, natakot si Ananias. Pero sumunod na lang si Ananias sa pinabawa ng Panginoon. At nung siya ay naging apostol, ang sabi ng mga apostol, talaga po nagbago yan si Pablo, mamatay tao yan. Ginadjudge niya si Apostol Pablo. Minsan ganun tayo mga kapatid. Ginadjudge natin yung tao. Ito, hindi kaya magbago ito. Wala. Hindi ito makapalangit. Ang sabi ng Biblia, bago mo punain yung pagkakasala ng iba, punain muna yung malatros sa mata. Minsan doon tayo, minsan magaling mga kapatid. Pinupunan natin yung kasalanan ng iba, pero yung kasalanan natin, hindi natin nakikita. Namatay si Kristo para sa ating lahat. Kaya sabi niya, naparito ako sa mundo ito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at para ialay ang aking buhay sa ikaliligtas ng marami. Namatay siya para sa atin mga kapatid. At next slide po. Sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, lean not on your understanding. And 6, in all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Hindi umayon sa ating kagalingan. Amen po? Minsan, nagpupokus na lang po tayo doon sa problema hindi doon sa solusyon. Huwag mong igulong ang sarili mo sa isang sitwasyon na pilit kang inilalayo sa Diyos. Amen? Minsan nakapokus na tayo sa problema, nakakalimutan natin yung solusyon at lumapit sa Diyos. Kaya pansinin niyo po yung mga mayayaman, nasa kanila na lahat, pero bakit nagagawa pa nilang magpapatay? Kasi wala po silang Kristo sa kanilang buhay. At pansinin niyo po tayo kahit na 180 na lang yung pera mo, pero ang saya-saya natin, bakit? Kasi nagtitiwala po tayo sa Panginoon, ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon yung ating buhay. Na Lord, alam po Panginoon na kahit durog na durog ako, bubuhin mo ulit yung aking puso. Na kahit iwan man nila ako Panginoon, hindi mo ako iiwan. At kahit hindi nila ako mahal,
mahal na ako, Panginoon. Kasi yun po yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na Diyos ang unang pumili at unang umilig sa atin. Trust in the Lord with all your heart. Hindi half-heart. Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Sabi ng kapatiran sa tayo, nagtitiwala ka kasi pang tao sa Lord pa kaya. Sa Diyos, lahat ay posible. Sa atin, maraming imposible, pero pag binigay mo sa Panginoon yan, nagiging posible na. At isang kapatid, bitawan mo kasi mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Minsan may mga pinapabitawan sa atin si Lord, pero saka na lang, Lord, kapag okay na ako, kapag masaya na ako, paano ka sasasaya kung hindi mo maibigay sa Panginoon yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo? Kaya sabi ng Lord, come to me. Lumapit ka sa akin. Ang minsan na ginawa po natin, lumalayo tayo. Amen? Huwag mong layuan yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Huwag mong layuan yung Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. At huwag mong layuan yung Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Nasa Diyos. Lahat nasa Diyos na package din. Lahat nasa Panginoon ng mga kapatid. At next slide po. Sa point number 2, in Jesus Christ, there is peace. At sabay-sabay po natin basahin, napakaganda po niyan. So John chapter 14, verse 27, peace I leave with you, and peace I give you, I will give to us the Lord Jesus. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Yun po yung sabi ng ating Panginoon, kapayapaan ibinibigay ko. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Huwag kang mabagabag at huwag kang matakot. Yun yung masarap mga kapatid, yung kapayapaan ay binibigay sa atin ng Panginoon na kailanman ay hindi mawawala. Amen po? Yun po yung masarap doon, yung kapayapaan na si sister kahit patawa-tawa yan, deep inside, pasag na pasag yan sa mga problema. Si brother kahit patugtog lang yan, pero deep inside, hindi okay yung relasyon niya sa kanyang asawa. Pero bakit nandun yung kapayapaan natin mga kapatid? Kasi may pangako ang Panginoon. At ang pangako niya, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Kaya andun yung pag-asa natin at andun yung kapayapaan sa puso natin na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Iwan man tayo ng lahat ng taong minamahal natin, si Lord ay hindi po niya tayo kayang iwanan. At next slide po. Sa Colossians chapter 3 verse 15, pagharian niyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos na mamuhay ng mapayapa, dapat di kayong maging mapagpasalamat. Kapag tinawag ka ng Lord, inilalagay ka sa mapayapang buhay. Na galing tayo sa kadiliman, nilagay tayo sa mapayapa. I am proud of my past, I'm not prisoner of my past. Produkto ako ng aking nakaraan, pero hindi ako ikinukulong sa aking nakaraan, mga kapatid. Kaya kalimutan mo na yung nakaraan, past is past. Kaya nga sinabing ex mali Pag sinabing ex, mali yun. Kaya nga may check present Kasi yun yung gusto ng Panginoon. At minsan, yung past natin, yun yung ginagamit ni Satan. Sabi ni Satan, dati kang manginginom, dati kang nagsusugal, bakit tumutugtog ka, bakit nagpapaawit ka, bakit nagpipreach ka? Ano sabihin po natin? Satan noon yun. Ako Satan, pinatawad na ng Lord, ay ikaw, pinatawad ka na ba? Kailanman hindi siya pinapatawad at kailanman hindi siya papatawarin ng Panginoon. May kalalagyan na siya mga kapatid. At tinawag tayo ng Diyos sa kadiliman at nilagay tayo sa mapayapang buhay. Kaya sa Dalyaw po, kapag preaching na, may mga nakakatulog. Dahil siguro malamig, dahil sa trabaho.
Pero ang reason po nila, kapag nasa church daw po sila po ay feeling safe. Mapayapa daw yung kanilang, kasi feeling safe na safe sila, yung parang kahit may gera, kasi nasa simbahan, kasi ano lang ang presensya ng Panginoon. Safe na safe sila. At pansinin nyo naman po, pumunta kayo sa gitna ng dagat at sumakay kayo ng maliit na bangka. Makakatulog ba kayo? Hindi po. Kasi sa isip nyo, pwedeng lumubog po yung bangka. Ano po yung pagkaiba ng church at sumakay ka sa bangka sa gitna ng karagatan? Siyempre sa church po, ano po yung kapayapaan. Kaya kung gusto mo ng mapayapang buhay, tanggapin mo ang ating Panginoon. Hindi lang sa pagsipa. Although, baka ma-misinterpret niyo po, kailangan pa rin natin magsimba. Kasi utos po ng Panginoon. Amen? Kasi sabi po sa Hebrews, ang sabi ng Lord, huwag niyong kaligtaan dumalo sa mga pagtitipon ng mga pinabanal. At hindi po natin pwedeng sabihin, ay, nagpipray naman ako sa dorm, nagdi-devotion naman ako, nag-worship naman ako sa Panginoon. Hindi po natin pwedeng excuse yun para hindi na tayo magsimba. Mga kapatid, hindi po natin excuse yun na hindi natin kailangan magsimba. Sapagkat church ang gagamitin ng Panginoon para ipag-pray ka. Church ang gagamitin ng Panginoon para i-encourage ka. Church ang gagamitin ng Panginoon para paalalahanan ka na ang tunay na kapayapaan ay sa Panginoon lang matatagpuan. Amen? Kaya huwag po tayong tamarin magsimba. Kaya kung gusto natin ng kapayapaan, pag-asa at kaligtasan, sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoon. At next slide po, alapit na po tayo matapos. Ito po isa sa mga unang verse na memorize po nung meron pa tayong Bible verse, ano ba yun? Yung challenge. Tagal na, no? Yan po, at sabay-sabay po natin masahin sa Philippians chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung harapin ang kahit anong kalagayan sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Kaya-kaya mong harapin yan. Hindi naman po mga kapatid sa pagmamayabang. Sa pamagitan po ni Kristo, malalampasan po natin yung mga problema, mga pagsubok na ating kaharapin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesu Kristo. At sabi po ni Apostle Paul sa mga Philippian Church, kahit harapin kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Sana ganoon din po sa ating mga kapatid na kahit andun na po tayo sa kadiliman at andun na po tayo sa storm ng buhay natin na hindi natin alam yung ating gagawin, alalahanin po natin yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung pinakamasarap pang hawakan. Next slide, point number 3. Point number 3, in Jesus Christ there is salvation. Kung mayroong kapayapaan, kung mayroong pag-asa, mayroong kapayapaan, mayroong kaligtasan. Halos magkakadikit lang po yan. And Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Believe, mga kapatid. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay maliligtas. Faith without action is death. Kung nananampalataya ka, mayroon ka din dapat gawin. Nung nalaman mo na hiring sa Taiwan, may ginawa ka ba? Siyempre, meron. Hindi naman pwede yung agency ang lalapit sa bahay, no? Para doon i-process yung mga papers mo. Hindi. Ikaw yung pumunta doon sa agency kasi nanampalataya ka na makakarating ka sa Taiwan sa pamamagitan ng agency. Ganun din po sa kaligtasan, mga kapatid. Kailangan manampalataya ka sa ating Panginoong Yesu Kristo. And faith without action is death. Next slide. Sa Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Isa po ito sa mga reference sa Bible na patunay na hindi po relihiyon ang way sa kaligtasan, mga kapatid. Ang way po sa kaligtasan ay ang ating Panginoong Yesu Kristo lamang.
Ang trabaho po ng simbahan at ang trabaho po ng relihiyon ay i-preach yung way to heaven. At ang way to heaven ay ang ating Panginoong Jesucristo lang. Wala na pong iba. Kaya kung sabihin ka man ng ibang tao na nasa amin ang kaligtasan, ang sabi po ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan nino, ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan niya. Bad news and good news. Bad news, pero mayroong good news. Sa good news na yun, andun yung pag-asa, andun yung kapayapaan, at higit sa lahat, andun yung kaligtasan. At nangantok na, next slide po, sa conclusion na tayo. Mahaba po ba ang preaching natin? Pasensya na kayo kung napahaba kasi lecture ulit dito naman ako. Once a year. Ibiro lang mga kapatid. Sa kadalanan po, sabi ni sis, hindi ko kailangan ng explanation bro. Dahil po marami po tayong 40 students sa Daliao, kaya sabi ko kay Pastor, huwag po muna akong galing sa Daliao dahil Nansu. Huwag muna akong dalhin sa Nansu Pastor kasi marami pong ginagawa doon sa Daliao. Marami tayong mga estudyante batch 15 na po yung gagraduate doon, mga taga-Yagayo. Batch 13, yung 14 po ay waiting na lang po sa schedule nila sa graduation. At yung 15 po ay lesson 14 na. Kaya sa mga bago po, mag-project po tayo, napakaganda po nito. Marami po tayo matutunan. Next slide po. Ayun na po yan. Sabay-sabay po natin basahin. Sa Romans chapter 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that they may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya rin magbigay sa inyo ng buong kabalakan at kapayapaan. Dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Next slide po. Yan lang po ang ating preaching. Nawa po ay meron po tayong natutunan. Ano po yung ating tatlong puntos? Point number 1, in Jesus Christ there is hope. And point number 2, in Jesus Christ there is peace. And point number 3, in Jesus Christ there is salvation. Yun po yung tatlong bagay kung meron po tayong Jesus sa ating buhay. At nawa, meron po tayong natutunan sa umaga ito, ang tunay po na kapayapaan ay matatagpuan lang po natin sa ating Panginoong Jesucristo lamang. I call the music team for altar song, mga kapatid. Tayo po ay umawag sa Panginoon. Tayo po ay tumayo. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng kanta, sa iyong yakap, Panginoon. Lord, sa iyong yakap, andun Panginoon yung pag-asa. Sa iyong yakap, Panginoon, andun yung kapayapaan. At sa iyong yakap, Panginoon, andun yung kaligtasan. Sa mga ito, mga kapatid, ibigay natin yung papuri para sa Panginoon. Ang sabi ng kanta, iyong binayaran. Ang sabi ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, it is finished. Tapos na. Jesus died for us. Namatay siya para sa iyo, para sa akin, para sa amin lahat. Ganun lang yung pag-ibig ng Diyos na ibigay niyo yung kanyang buhay para sa atin lahat. Ang sabi ng Biblia, wala nang higit sa pag-ibig ng isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay. At inalay ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay para sa atin. Kaya sa umaga ito, sambahin mo ang Diyos na unang pumili at unang umibig sa iyo. Come on, church. Open your heart and worship the Lord. Open your heart and surrender your life
Jesus. And right now, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Lord, itataas ko yung aking mga kamay mo na Lord, hallelujah, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang tunay na kapayapaan, Panginoon, ay sinabi, Panginoon, na tagpuan. Ang tunay na pag-asa, Panginoon, ay sa ilaw namin, Panginoon, mararanasan. At ang tunay na kaligtasan, Panginoon, ay sa langit namin, Panginoon, makakamtan. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, na nagkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa, nagkaroon kami, Panginoon, ng kapayapaan, at nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa umaga ito sa bansang Pilipinas, Panginoon, nabigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan ang aming bansang Pilipinas, na hindi namin alam, Panginoon, yung kaguluhan na dinaranas nila. Pero may pangako ka, Panginoon. Peace I live with you. Ang pangako ng Panginoon, kapayapaan ibinibigay ko sa iyo. Kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo nito. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong yakap. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko ito, Panginoon. At dalangin ko, Diyos, sa iyong iglesia na ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, yung patuloy na gumamit sa mga kapatiran ko ito, Panginoon. Hindi ko man, Panginoon, alam yung mga dinaranas nila. Hindi ko man alam, Panginoon, yung mga problema nila, Panginoon. Pero may pangako ka, Panginoon. Ang pangako ko, Panginoon, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami, Panginoon, pabayaan. Yung Panginoon, yung pinanghahawakan namin. Kaya sa puso't sa isipan namin, Panginoon, andun yung kapayapaan. Salamat, Panginoon. Patuloy yung Panginoon pagpalain ang buhay ng bawat isa. Sa lahat, Panginoon, na nakakaranas ng problema, sakit at karamdaman, in the name of Jesus, yung Panginoon ay yung magaling. Sa mga problema, Panginoon, sa pamilya, in the name of Jesus, ito, Panginoon, ay yung ayusin. At sa mga problema, Panginoon, financially, Panginoon, in the name of Jesus, ikaw, Panginoon, ang magpo-provide, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Sa Diyos, nakakalit ang pinamataas na po.
Good morning mga kapatid. Malamig, no? Malamig pero napakainit ng ating pagsamba sa ating Panginoon ngayong bagay ito, Lord. Bless na bless po tayo sa message na narinig po natin ngayon. And tumama na po tayo sa ating tithes and offerings, mga kapatid. Pero bago po yun, let us welcome ang ating pong newcomer na si Brother Evan Amigo. So, welcome brother. I pray na hindi lang ito ang una at huli nating pagsasama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Bagos ito pa lang ang simula ng journey mo sa ating sa paglilingkod sa ating Panginoon. And let us go to our giving, mga kapatid. Alam ko na ang simbahan ito ay busog na sa mga pagdating sa mga Bible verse, no, patungkol sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Tinanyo nga po yung inyong katabi, mukha bang busog? Oo, busog yan sa mga Bible verse about sa giving, kaya napaka-generous ng katabi mo na yan. Diba? Kasi halos every Sunday, ay hindi lang pala halos kasi every Sunday ay may nag-exhort dito sa harap ng verse in regards to our giving. Pero alam ko din na lahat tayo, kasama na rin po itong nagsasalita ngayon dito sa inyong harapan, na we don't feel so generous all the time. Na dumadating tayo at some points in our life na nahihirapan tayong buksan ang ating mga palad. And we become stingy. Sa Tagalog, wag na, masyadong masakit. But today, hindi po ako nandito para i-encourage kayo to give. At lalong hindi ako nandito para i-manipulate kayo or i-force you to give. Instead today, I want to share with you a verse that will help us address this issue na nakakapaghadlang sa atin to give freely and generously. Amen. Are you ready, mga kapatid? Amen. Basa your seatbelt, medyo mahaba-habang biya ito. Amen. So, ang verse na i-share ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, ay mababasa po natin sa Matthew 14, verse 19. Sabay-sabay po natin basahin. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa gamuhan. Kinuha niya ang limang tinapay at 2 isda. Tumiras niya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya. At ibinigay naman nila ito sa mga tao. Amen. Kung familiar po kayo sa Matthew 14, ito po yung chapter kung saan mababasa po natin yung isa sa pinaka-famous na miracle na ginawa ni Jesus. The feeding of the 5,000. Naalala niyo po ba yung story? Amen. So, yung after ni Jesus mag-preach sa multitude of people, pinakain na silang lahat gamit lang ng 5 tinapay at 2 isda. Remember that? So, after ni Jesus mag-preach, lumapit sa kanya si Philip. Sabi niya kay Jesus, Jesus, nag-overtime po kayo sa preaching. Napahaba po yata yung sermon nyo. Magkagabi na po. Gutom na po yung mga tao. Pauwi na lang po natin sila. Ba't natatawa ka sis? Nasa Bible yun, basahin nyo. Sabi ni Jesus, huwag nyo muna silang pauwiin. Pakainin nyo sila. Then sumagot ang mga disciple. Medyo matalino rin kasi yung mga disciple ni Jesus eh. Magaling sa math. Magaling sila sa accounting. Sabi nila, Lord, kahit po yung katumbas ng 6 na buwan namin sweldo, hindi ito sasapat para pakainin ng lahat ng mga tao to. Diba? Siguro makaka-relate dyan yung mga nakasign sa pamamalengke. Yung mga nagbabudget sa pagkain.
Yung mga tumatayong nanay o tatay natin dito na nagpo-budget para makakain yung buong pamilya. Sabi niya, Lord, paano pagkakasya ito? Ang lalakas kumain ng mga ito eh. Tapos nagte-take out pa. Sabi ni Jesus, ano ba meron tayo dyan? Sabi, sumagot yung mga disciple, meron lamang po tayong 5 tinapay at 2 isda na bigay ng bata. And then, ginawa ni Jesus, verse 19, kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagreklamo sa Diyos. Ay, hindi pala nagreklamo, nagpasalamat sa Diyos. Kasi kung tayo, di ba? Kung tayo yun, reklamo tayo ng reklamo. Lord, kulang po. 5 tinapay at 2 isda lang. Di ba? Eh, lalakas kumain ng mga ito eh. Dito pala siguro sa mga nasa unahan, kulang na ito eh. Hindi nakakabot sa mga nasa likod. Pero alam niyo, minsan, kaya hirap tayo magbigay ng tithes. Kasi pakaramdam natin, kulang. Diba? Lord, hindi mo na ako bibigay ng tithes ngayon. Maliit yung sweldo ko ngayon eh. Walang OT. Diba? Pag binigay ko to, baka hindi ako umabot sa susunod na sahod. Magpapadala pa ako sa Pinas. Baka biglang dumating yung in-order ko kay Shopee. Tapos magchat-chat pa may magchat-chat pa ng kamusta. Mars. Ano kasunod ng Mars? So sabi, kulang to Lord. Diba? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya at inibinigay naman nila ito sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 baskets pa. So may sumobra pa. May sumobra pang 12 baskets ng pagkain. Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? Kasi kahit konti, kahit sa tingin mo kulang, kapag binigay mo sa kamay ng Diyos, yung konti, nagiging sobra pa. Amen. Alam niyo ang sikreto, mga kapatid? Matuto lang po tayong magpasalamat. Magpasalamat sa kahit konti na meron tayo. Maging faithful ka pa rin sa konti na meron ka. At magugulat ka na lang yung inaakala mong konti, yung inaakala mong kulang. Pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, sobra-sobra pa. Amen po ba mga kapatid? Ayan po ang mga Christian. Ating pong ipagdasal ang ating mga kaloob. Amen. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po na sa lahat po ng provision mo sa aming buhay, Lord God. Lord, alam ko namin na tanging sa iyo lamang po magagaling ang lahat ng aming pangangailangan. And you never fail us, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw, Lord God. At maraming salamat po na tinala niyo po kami sa bansang ito, Lord God, upang hindi lamang po magtrabaho at kumita. Pero Lord God, dinala niyo po kami rito para maging blessings sa ibang tao. Maging blessings sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord God. Lord, maraming salamat po na tinuturuan niyo ang simbahan ito, Lord God, na maging magpagpasalamat sa kahit konti na meron kami, na nakukuha natin, Lord God. And alam ko, Lord God, na sinabi niyo rin po sa inyong mga salita na if we will just be faithful even in the few things, Lord, ibibigay niyo pa rin po sa amin, pagkakatiwala niyo po kami sa mas maraming pagbagay, Lord God. Lord, maraming salamat po. At sa mga kaloob na ito, Lord God, dalangin ko po na magamit lamang po ito para lumago ang inyong kaharian, Lord God, para sa ikahalaganap ng inyong kingdom, Lord God. Lord God, and ang sabi niyo rin po sa inyong mga salita ay
if we will just obey you, there is blessing in our obedience, Lord God. If we will just be faithful in our giving, kayo po para magbabalik ng mga blessings sa aming mga buhay, Lord God. And I pray, Lord God, sa lahat po ng tao na nandito sa loob ng bahay ito, Lord God. And even those who are watching us online, to each and everyone, Lord, who are listening right now, I pray that the Lord will bless you and keep you and make His face shine on you, be gracious to you, turn His face towards you and give you peace. And may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.